What is happening right now in our country is our democratic country had turned into a communist party, into a communist country. Si Pol Pot na ngayon ang ating presidente. Wala na pala presidente ngayon, hari, prime minister na. Kasi the very day that the impeachment trial began, ang bilat sing iloy nga mga patay huya nga mga gago nga mga aso gunggong nga inutusan sang bangag nating presidente. Ang bilat sing iloy nga bangag nga si BBM, gintaon gid nila nga ikulong si Marcoleta. So inactive na ngayon, tatlo na sa ating kampo. Si Marcoleta, si Jinggoy, tsaka si Bato. So kung hindi pa magalaw, Madam VP Sara, day kami nagsusumamo, ako naiyak gid ko nung nakita ko ang aking kaibigan na si Mike Defensor. My heart is really broken for Mike and Senator Marcoleta kasi alam ko ang purity ng kanilang integrity kag dignidad nila. Mahal ko talaga si Mike Defensor kasi when I started my political vlogging, pinakauna na yumakap at nag-welcome sa akin is no other than Mike Defensor. Na-appreciate, pinakita niya ang apresiasyon niya sa aking pakikipaglaban. Pinakilala niya ako sa maraming mga kasamahan at hindi niya ako iniwanan nung mga panahon na ang bilat sing iloy nga Malacanang nag-file sa akin ng complaint ng diputang NBI. Na-support niya ako, morally supported talaga ako ni Mike tsaka ng kanyang butihing asawa. Sila itong mga tao na mga kaibigan na hindi ka ginaiwanan bala sa tinabtaban. Kaya umagang-umaga pa lang nung nag-send ng message sa akin si Rob Rances, my heart is broken right now for Mike. I know I'm just emotional right now, but I'm going to be rock and roll after 5 minutes. But gusto ko lang ipaalam ito sa mga putang inang mga hayop na nagbubugris ngayon sa ating grupo na hindi ito ang katapusan ng laban. Lalo niyong pinagpatibay ang aming samahan, lalo niyong pinagtitibay ang aming pakikipaglaban sa putang ina niyong korupsyon kag sa bilat sing iloy niyo nga mga panggigipit sa amin na mga hardcore critics. Kami na mga tao na may paninindigan na hindi niyo kayang bilhin, hindi niyo kayang bigyan ng pera, hindi kami palulupig at pagpasisiil sa inyong lahat. Ikaw lang BBM puta, na-survive gani namon COVID. Na-survive ko di gani ang mga nilok panay, why ko napatay, lapit ko sa Iran. Bilat sing iloy, na-survive nga namin ang ilang kalibu-libo nga mga marcha sa mga EDSA. Mike Defensor is a man of dignity and integrity. He is fierce. He is tenacious. And he is a man that will not surrender. Gapanalaytay sa dugo niya ang isa ka depensor. Parehas kay Miriam. Kinakahiya ko ang iya nga pakaduwa, ang pinsan niya nga gago. Gwapo ka lang nga daw si Alpi Anido ka, pero pulpul ka, sit-sit. Tiniun talaga nila na impeachment trial today ni VP Sara, gimpadakop nila si Marcoleta because Marcoleta is one of the most articulate and eloquent and fierce, matapang na senador na hindi nila mabangbang. Gusto nila kuwanan sa mga abogado ang ating grupo. Mabuti na lang ang mga Cayetano nandyan pa nga mga abogado. Hinudas na tayo ni Villanueva, hinudas na tayo sa bilat sing iloy nga si Chis. Nagsisisi ko sa yung bilat sing iloy ka Chiswis, gimbuto kang diputa ka. Okay na lang ka Villanueva, I don't know kung gimbuto ko sa Villanueva, I'm not sure. I think ang gimbuto ko si Coco, nga gago man, nga gimprostrate mo ko ni Coco Pimentel. Pero ang ini si Villanueva, I don't know kung gimbuto ko sa, pero ngayon talagang nagasakit ang aking heart. Para sa aking kaibigan na si Mike Defensor, Sir Mike, yan ang tawag ko sa kanya, Sir Mike, Speaker Mike. Chill ka lang dyan. Dahil kami dito sa labas, hindi kami titigil sa pag-post, sa pag-vlog, sa pakikipaglaban, sa pagkikipagbunyi sa mga grupo natin. Hindi kami titigil at ang aming tapi, we will not be seized by anybody. This is not a threat. This is not something that is going to silence us. In fact, this is something that gives us more
more power and more strength and energy to fight. Dahil hindi pwede nga diputa kapag against ka sa gobyerno, patsyon ka na lang nila or ikulong. Ito sa mga patay huya nga mga lampingasan ng mga iho diputa ng mga itsura ni sang mga sapat nga mga buaya nga do mga hindi manigani kaihi mga prosecutor prosecutor sa ano? Anong kigraduitan ni sang mga iho diputa mga abogado ni sila? Do they know how to prosecute? You do not represent every fucking Filipino. Hindi kayo representative ng tagsa-tagsa ka Pilipino. Representative lang kayo ng mga magnanakaw nga katulad nyo. You do not represent me. Defensor of the 3rd District of Iloilo, you do not represent me. You do not represent Ilonggos. Bilatsing Iloy ka. Mga lampingasan, mga patay huya, kaya tandaan nyo ni Hi CJ. Tandaan nyo tong mga tao ngayon na nang nambababoy sa ating bansa, imbes na imbestigahan, sa mga ihudiputan na niluklok natin sa posisyon, kung saan napupunta ang mga ninanakaw, bilatsing Iloy. Impeachment is nothing but a cover-up for the fucking shit flood control issue. Flood control anomaly. Impeachment for what? 125 million only? Pero hindi matakal ng mga yudiputa nila ang trilyones na ginapangutang sa bilatsing Iloy nga bangag. Hindi mapag-usapan ang flood control. The very reason why you are incarcerating Marcoleta now. The leader, the chairman of the Blue Ribbon Committee, because you are so afraid of Marcoleta. Ang isa ka, grabe ka, hindi mabangbang nga abogado. Ilang taon na bilatsing Iloy nga nakaupo birang congressman. Gimpahuli sang bilatsing Iloy para ka na lang ngayon kumukuha sang sidula sa City Hall. Mas mabilis maganis ngayon ang bilatsing Iloy nga warrant kaysa magkuha ka police clearance, NBI kag passport. Mas mabilis na ngayon ang warrant of arrest, you diputa. Hindi man lang present sa Filipino people sa atin. Kung ano ang mga probable cause nga ginangasal sa mga patayuya nga mga taga-Sandigan Bayan. You are bilatsing Iloy, partial Sandigan Bayan. Nag-file diputa sang Domingo pagka-Lunes, naglabas agad-agad ang warrant. Saan nyo gintipon ang palaitot nyo nga bilatsing Iloy nga ebidensya? Paano naging plunder case yung diputa si Mike Defensor? Wala na sa serbisyo. Ano ang ebidensya nyo nga ang 50 million nga gindonate kay Marcoleta nang galing sa plunder that it came from ill-gotten wealth? You can only call it plunder kung ang pera yung diputa nang galing sa ill-gotten wealth. Parehas ang ill-gotten wealth ang yung diputa nga Marcos. Amo na sa ill-gotten wealth, tinegosyante na yan si Defensor. Kung buot sing ganon, kung yan ang inyong teorya, sa plunder, dapat lahat yung diputa nga mga politiko, hinuli nyo kag ikulong nyo. Kasi wala naman sa kanila, except lang gid talaga kay Luviste. Lahat na sila, may mga donasyon na sila, bakit hindi kinukulong ang bilatsing Iloy nga BBM? 420 million ang binigay sa kanya nilag Dameo, at itong mga tao in exchange of favor, nilagay niya diputa sa kabinete. Si Mike Defensor, nagkabinete siya. May decency itong si Marcoleta, lahat nga nagbigay ng donasyon sa kanya, hindi niya binigay ng posisyon. Wala sang exchange of favor. Ginagawa ta sang iyo diputa nga rimulya kag sang bilat sang Iloy nga Sandigan Bayan, mga tanga. Ginagawa ang mga Pilipino, mga bubo. Imagine niyo 125 million lang ni ang ginaklaim nila, nalilaspag ni Inday Sara, nga pera sang bayan, bilat sing Iloy nga budget. Pero hindi na natin na pag-uusapan ngayon ang bilat sing Iloy na lulunod na. Ang lahat ng mga tao, diputa kada baha, hindi na mapag-usapan. Ining gagoy gatsalyan, gaano kada gatsalyan sa Senado. Nag-upo-upo ang diputa ya sa tabi sa presiding officer, umalis ka dyan. Nagmumuka kada dumungguloy ang yung diputa, nakaupo sa tabi ni Juan ni Chiswes. Bakit kailangan mo pa umupo? Hindi ka naman presiding officer. Go back to the pantry where you belong. Gago-gago, alam mo sa sarili mo na wala kang kaalam-alam sa ganyan nga mga procedure. Nagpasaring-saring ang bilat sa Iloy, paaman ang gago, alam mo ikaw, Win, napaka-ambisyoso mo.
Ambisyoso ka nga, alam mo rin sa sarili mo nga hindi ka dapat. Wala ka sa nguya para lang kung abi daw sikat ang yung diputa. Judge sa alin! You did not even fucking finish political science. Paano nyo alam, diputa, mag-prosecute kag mag-judge ang isa ka vice president? Hindi man ka mo mga bilat sing ilo nyo si Lito Lapid, judge. Ang tulpo nga wala kredibilidad ang mga iyo diputa nga wala moralidad nga magkapatid. Judge! Paano na-judge si mga iyo diputa ginahian ni Rapi Tulfo ang isa kapukpok? Paano na-judge ang maraming kabit? Paano nag-judge ang mga magnanakaw na hindi nila ma-explain kung paano sila nakakuha sa 500 million jet plane? Tapos i-judge si Sarah for 125 million sang mga iho diputa, bilat sing iloy nga mga partilis nga binuto lang sang how much, sang how many? 200 ka voters? Or pagpalagay natin, binuto lang sang 100,000 nga voters? Compare kay Sarah nga niluklok natin nga 32 million? Ma-judge ang bilat sing iloy si Lito Lapid nga apa nga bulag pipi bingi? Ma-judge ang mga iyo diputa nga Tulfo brothers wala nang ginawa kundi magpatsupa sang supot nga mga titi? These are the kind of people that is hanging our VP Sara in the middle of shit right now. People that are incompetent. People that came from the fucking gutter. People that has no fucking experience about litigation. People that did not have the chance to be a litigator in their fucking lifetime. Ang Tulfo brothers nga puro mouthpiece ni sila sang mga bilat sing iloy noon. Mga manugbugres malang ning mga iyo diputa. So ano? What kind of system do we have? Hindi na nakikita sang mga Marcos, resign noon. Ang mga kakampings nga mga bilat sing iloy nga mga kakamputa. This is not about Duterte anymore. This is not about your fucking spite against Duterte. This is about your country. Tingnan nyo nangyayari. Gusto nyo si Risa nga alpot nga nakadepende lang palagi diputa sa iPad bilat sing iloy. Judge. Ano ang ginajudge ang bigaon nga punggudon? Ay, bilat sing iloy. Tsura ni Luis Tro nga daw idubua nga bulldog. Dugangan man ni Ridon nga bilat sing iloy nga daw patay gutom nga homeless. Dagdagan pa sa mga iyo diputa si Jokno nga purong ipon. Ano ni klase mga jate? Ang butos ko, Lord Jesus. Excited ang mga bilat sing iloy. Si Romaldes nga nag-self-confess na merong anomalya na nangyayari flood control. Sa administrasyon, wala pa nakulong hanggang ngayon. Ang si Mike Defensor nga wala na sa gani sa pwesto yung diputa, wala flood control budget. Paano sa naplander? Ay, bilat sing iloy nga gobyerno. Alam mo, sa totoo lang, VP Sara, it's time for you to move. Hindi na tayo makaantay, day. We cannot wait anymore for another 2 years nga gusto mo mangyari. Na para makita natin kung ano kakapal si BBM. Nakita na natin kung ano kakapal bilat sing iloy. Ilang taon na sa kapakapal mo ka. Hindi na tawag ka na wait anymore. Mauubos ang Senado. Mauubos ang mga tao nga magbuto sa iyo sa Senate. The reason why they are putting these people in jail para magkaroon sila gani isang numbers. Sa bagay, hindi sa magkaroon numbers ulit. Kasi they need to have 16 votes. Kaso nga lang, i-manipulate na nila. Mag-take na sila sang numbers kung ano na lang ang natira, i-compare nila ang 80% ba yun? Or ilang percent ba yun? 60% ng numbers ng Senado. VP Sara, we are appealing to you. Ano na ni Day ang nagakalatabo sa Pilipinas? We cannot just let this fall on deaf ears. VP Sara, there has to be something. Ano na niyo, diputa? Armed Forces of the Philippines, militaries, army. Titingnan nyo na lang bilat sing iloy ang mga injustice na nangyayari ngayon sa atin. Ano na lang ta? Mauubos ang pera ng Pilipinas bilat sing iloy, patay na tatanan. Wala gida sang gagalaw. INC is your next move. Dapat people power na ni. Hindi na kamo pwede mapatumpik-tumpik, magrally na kamo pakadto na kamo dito sa Malacanang, gindakop na.
Si Kadante. Ano pong inaantay nyo? Kung ako sa Pilipinas, maram girl, kuya, guys, maram girl, ko promise. Malagay ako dito sa pula, bilat sing iloy. Kag tapos mabitbit ko or malait, bala na masyutukil. Basta mapakita ko nga pinaglalaban ko ang aking karapatan. We could no longer wait, Vice President Inday Sara. There should be a way. You are the experts there. Sa in and out sa politics na to, ano man. Maantay na lang nga ginaisa-isa bilat sing iloy nga higinahuli ang mga senador natin kag ang ating mga kakampi. Hanggang pagkatapos ng 2 years, day wala na matira, day. Pati ikaw ikulong na nila. Ti ano na lang kami kung pati ikaw ikulong. Diyos ko. Pastarinyo ko, hindi lang kamo da magchiring-chiring sa akin. Maglagay man kayo dito ng stars nga hindi man tama zero. Hindi na to day pwede nangyayari, VP. Nga maganito, kay kung magantay ka pa sang 2 years, bilat sing iloy, kahit lang wala na matira. Lahat kayo ikukulong natin, malider-lider na lang sila forever. Ano wala na tapula plano? Ano man? Ano ang mga contingency plano kung ganito na lang di puta ang abusar nila nga abusar? Bakit walang nag-file ng case din sa mga bilat sing iloy na to harassment? Unjust or injustice na ginagawa nila? Unlawful arrest? Bakit wala may nag-file ng kaso? Mang Tomas, watching from the Senate of the Philippines. Hello, kamusta da? Pangtampuyo nga danay ang mga bilat sing iloy ang mga prosecutor.